bumaha ulit. Natatakot din po. Kaya lang po pagka malakas ang ulan, hindi na po kami natutulog. So it's guys, dito na naman tayo sa ating Jason 23 TV at dito na nga tayo sa isang lugar na nasa gilid ng isang rumaragasang patubig na nagmumula sa Angat Dam na maraming nakatira yung bahay at tignan natin. Magandang umaga, Nay. Magandang umaga rin po. Ayan, Nay. Kumusta tayo, Nay? Siyempre, Nay, sa pamumuhay nyo sa pang-araw-araw nyo dito, ano yung mga ginagawa nila, Nay, sa pang-araw-araw nila, Nay? Pang-araw-araw na buhay. Opo, yung trabaho nila na day after day din, mga bukas na gagawin pa. Kung basura po, nagbabasura lang. Tapos, extra ng mga construction. Nagbabasura kayo, din nagko-construction pa kayo. Yung mister po, Yung mister mo po. kung yun ay pagka tinawag dyan, may trabaho. Tatrabaho siya. Tapos pag ano naman, minsan kasi namimili kami ng buti. Pagka medyo may puhunan, pag wala nang puhunan, ito nasa bahay. Dito na sa bilog. Pero kayo, sa ngayon, di ba andito kayo, hindi muna kayo nangalakal? Mamaya po sa hapon, nag-iipon-ipon ng kalakal para pinta naman pagkaan. Kahit pa paano, nakakadagdag sa pang-araw-araw. Mapabili na ng bigas ulam. Eh siyempre, meron si Nanay Apo na baby pa, parang months pa lang. Siyempre, Nag-iisang taon na po. mas mainam pa rin yung merong nadadagdag at saka hindi nasasayang yung oras. Ilan taon na kayo ditong nakatira sa lugar na to, Nay? Matagal na ako dito, kaya lang umalis ako. Tapos bumalik uli ako 10 taon na, malabit 10 taon na uli ako dito. Kasi kada baba, natatangay yung bahay. Panibago. Pag bumaba, natatangay yung lugar na to. Yung mga bahay. Then, nagtatayo na naman kayo ng panibago. Bubul muna, tapos mga ng mga pira-pira ng tabla, kung magbigay naman ng mga tabla kahoy, natayo ulit namin. Balik-balik na lang. So, syempre guys, ito yung lugar kasi na to is bahain. Check natin, guys. Nakikita nyo to, guys, nakikita nyo yung tubig na yan kung gaano kahaba yung ano na yan, ilog na yan. Rumaragasa ang tubig dyan pag nagpapakawala ang Angat Dam. Kaya syempre pag high tide na, mataas na ang tubig, di na yan kayang dependeran ng mga bahay nila. Syempre kahoy lang, tamang tayo lang. Kaya hindi yan makokontrol. At syempre sa lakas ng alon, rumaragas ang tubig, tatangayin talaga yung mga bahay nila. Nakailang na kayo dito, na yung ilang ulit na kayo ng bahay na nagtayo dito na niragasan ng ilog? Naka-6 na yata. 6 na tayo. So parang 6 na beses na kayo nagtayo ng bahay. Kasi nung pagdating uli dito, natangayan uli kami ng bahay. Tapos pinakita nga namin yung na lang, tubig na lang, wala ng bahay. Wala ng bahay. Wala na rin kami nadala kahit anong gamit. Mga bigay-bigay na lang yung mga damit lang yung bigay. Di buti na lang po nakalikas kayo. Ang importante kasi sabi ko, di bali na yung mga gamit basta kami buhay. Pati mga apo ko. Ganun lang yung Siyempre ang buhay kasi hindi pwedeng ipalit sa isang bagay lang kasi buhay yan. Yung bahay kasi pwedeng palitan, pwedeng lumipat. Siyempre na yung mga tanong lang na hindi ba kayo aware, natatakot na bumaha ulit? Natatakot din po. Kaya lang po pagka malakas ang ulan, hindi na po kami natutulog. Babantay na lang po kami para paglaki ng tubig, tatakbo na lang kami. Nag-aantabay lang kayo sa paglaki ng tubig. Saka kayo magsisilikas. Pag po nagpawala yung Eco Dam, saka yung Angat na yun magkakasabay. Oo.
malaki po talaga, natatangay po talaga yung bahay. Oo. Ilan-ilan na lang natitira dyan. Mm. Kaya diba nang pabalik-balik na lang kami. Pag kami natira pa, salamat. Pag wala naman, kasi kagabi na lang. Pero mahirap pa rin talaga eh. Kung mahirap talaga. Pero wala na kayong choice na pwede nyong lipatan, tirahan. Eh dati po noon, eh kaya lang, talagang gutom at gutom pa rin. Dito po kasi nakakapangalakan pa kami. Pero ano talaga yung lugar nila, ma'am? Taga dito talaga? Sila po, yung mister ko, taga rito sa Sabang. Din kayo po? Ako po, Marinduque po ako. Taga Marinduque pa po pula si Nanay Imelda Sanchez. Kaya yan. Saka siyempre, maswerte pa rin na Nay, walang sakit. At Buti na lang. good health pa rin. Kaya ayun nga guys. May huling tanong lang tayo kay Nanay Imelda Sanchez na ano na lang po yung pinakasolusyon nyo sa pang-araw-araw na siyempre nalalampasan nyo na kahit wala kayong permanenteng trabaho. Ano yung inaasahan natin, Nay? Eh, yun na nga lang po, yung mamasura, at binta. Yun na lang po ang pinakasolusyon namin, makadagdag pa sa amin ng halimbawa bukas. Yung hanapin namin ngayon, ibibinta naman namin, bukas naman gagastusin. Oo. Yun po lang. Doon na lang kayo, doon na lang yung ano na nalalampasan nyo yung pang-araw-araw nyo. Kahit na po ang kanin, ulam, Opo. ang karaot na lang. Opo. Ang mahalaga yung huwag magkasakit, napakahirap. Mahirap lalo na't may mga apo kayo. Magastos pa. Siyempre, ito nga guys, may binigay tayo kay Nanay Imelda Sanchez na ano, na yun po yung grocery pack na binigay natin kay Nanay Imelda Sanchez. Malaking tulong na po sa amin talaga yun. Ilang ano na namin yun. Anong masasabi nyo na sa ating sponsor na si Boss RSM? Maraming Tsaka si salamat po. Idol Joey Killer ng Team Bicol. Napakaraming salamat po talaga sa inyo, sa kanila. Kasi po, talaga siguro para dito sa amin kasi na ano rin ako na parang tinuro na rin po ng Diyos na ako yung bigyan yun na ano. Pero hindi po ako maasa na talagang magkakaroon ako ng ganyan. Pero napakaraming salamat po at dito kayo tinaboy sa amin. Welcome po. Napakalaking tulong po. Maraming salamat po sa oras at sandali na binigyan niyo po ako ng time na makausap kayo. Na alam ko naman na marami po kayong ginagawa at napagbigyan niyo po ako. Maraming salamat po sa ating sa ating lahat at saka sa Jason 23 TV community sa patuloy na sumusubaybay at saka sumusuporta sa lahat ng sponsor, sa lahat ng viewers. Maliit man o malaki, marami tayong natutulungan. And syempre, dito na ako magpapaalam guys. At maraming salamat sa lahat. And thank you po.